Iginiit ng kampo ni Vice President Sara Duterte na may paliwanag umano sa paggamit ng Office of the Vice President ng 125 million pesos na confidential funds sa loob ng 11 araw noong December 2022. Sa post-trial briefing, sinabi ni Defense Spokesperson Attorney Michael Powa na dahil may paliwanag ang depensa sa naturang paggasta, hindi sila pumayag na stipulate o tanggapin ang mga acknowledgement receipts para sa panahong iyon. Gayunman, sinabi niyang pumayag ang depensa na stipulate ang iba pang dokumentong isinumite sa Commission on Audit. May mga explanation yan, may maaari tayong gawin na cross dyan. So, hindi pa muna tayo pumayag sa stipulation doon. Samantala, sinabi rin ni Powa na walang bago sa testimonya ng dating COA State Auditor na si Roderick Wamil na iniharap ng prosecution bilang testigo. Aniya, ang mga pahayag ni Wamil ay batay lamang sa mga nauna ng inilabas na findings ng COA. Wala naman po dahil sa aming pananaw, yan naman na ang lumabas sa COA findings, pina-identify lang naman sa COA kung ano yung kanilang naging findings. So kumbaga, nothing that we haven't read before. So I think ang hindi lang nasasagot ng COA pa sa ngayon is ano yung nangyari after ng mga findings nila, diba? Which I'm sure we'll get to in the next few days. Ipinaliwanag din ni Powa kung bakit tanging si VP Sara lamang ang na-audit ng COA na may confidential funds. Sa Day 11 ng impeachment trial, inihayag ni Wamil na sa loob ng kanyang 11 taon na panunungkulan, si VP Sara lamang ang kaisa-isahang vice-presidente na kanilang na-audit na may confidential funds. Ang sinagot lang namang ng witness is kung saklaw lang nung kanyang time sa COA involved. So, kung meron bang confidential funds yung previous vice presidents, aside from the vice president Sara Duterte, I'm sure you can fact check that. I think may mga lumabas na rin na ganyan kamakailan, diba? Kung sino mga vice president may confidential funds. So, yun namang nasagot ng witness kanina is based on his experience in ICFAO lamang. So, I think the period was from 2014 to 2024, kung di ako nagkakamali. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jico Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the Music News Authority.